Yan. Baby! 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 Hala, ang cute! Uy, napaka-cute! Uy, Farmer for a day. Yan ang peg natin today. ay, ang cute! Ay, ang Up. cute nila! Ay, ang cute niya! Mula sa paghahanda ng pagkain, Ahawak dito. Tapos, tatalon-talon. Yan. Okay, yung marcha lang. Ganyan. Matigas na, kuya. Okay na. Ang dami namang sisiksikin. hanggang sa paggagatas ng mga kambing. Mami, No, mami, wait lang! Charot, sorry. Ay! Sige. Mami, wait lang! Ay, sorry, Nakakatulong to sa'yo, mami! Ay, mami, huwag kang magnipa. Sasabak din sa farm challenges ang content creator at impersonator ng Queen of All Media, Chris Aquino. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nagagalit, kundi galit na galit. My God, this is the first time talaga. Wait, naiyak ako. Okay, Si Chrissy at Chino. hindi pala maganda minsan ang maging kambing kasi it's all about me, and me. Ipapabigay ko na to, kuya. Bungkalin mo the rest of the lupa. Diyos ko, para ko nagpulbos. Siguro, kuya, tama na to kasi sa mga komedyante, iniiwasan namin yung sobrang mais. Kasi nagiging corny kami. Hindi nyo na kailangan ng alarm dahil sa mga putahing mula sa dairy farm. Wow, harap! Super creamy! Siguradong gising ang inyong mga tiyan. May lawak na 1.6 hectares ang breeding at dairy farm na ito sa Bacolor, Pampanga. Kambing at tupa ang pangunahing alaga rito. Layunin ng farm na ito ang makapag-produce ng karne at gatas na may mataas na kalidad. Hello po mga kapuso, andito ako sa isang dairy farm sa Bacolor kung saan nag-aalaga sila ng 500 mga kambing. Oh yes, kasi ang ratio pala ng babae sa lalaking kambing ay 1:25. Kumbaga yung isang lalaki, ang asawa niya, 25. Ang swerte lang ng mga lalaki dito But seriously, kaya raw pala ganon kasi karamihan sa mga kambing na ito gusto nila babae para magatasan sila. Dairy farm nga, di ba? So ngayon, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng gatas mula sa mga kambing. Let's do it! Ito yung mga mommy kambing nila na gagatasan na natin. Hi, Sir Randy! Hello po. Hello po. Kumusta po? Thank you, ma'am. At sabi sa akin ni Sir Randy, kaya raw nililimit nila yung lalaki, yung population ng lalaki dito. Kasi kapag mas marami raw lalaki, nag-aaway-away daw sila. Tama. Nag-aaway-away. Talaga kayong mga lalaki? Iba talaga kayo, ha? Nag-aaway-away sila. Tapos, kumukonti tuloy yung mga nabubuntis nila. Tama. So, paano po ang proseso natin ng pagkuha ng gatas ng kambing? Sa mano-manong pagkuha ng gatas ng kambing, kailangan munang isanitize o linisin ang dulong bahagi ng dibdib nito. Sa paraang ito, maaalis ang anumang bakterya at maiiwasang makontamina ang gatas. Sunod namang pipisilin ng 2 beses ang dibdib ng kambing. Kailangan muna kasing maalis ang paunang gatas na maaaring may dumi pa. Pagkatapos, pwede nang simulan ang paggagatas sa kambing. Sige lang. Ay, Ay, sorry. Diyos ko, no, ayaw niya! Nagagalit! Teka lang po. Hello, Mami. Good Mami, girl. okay lang. Yun. Okay. Pampuli. Pampulit. Yun. Paano ko malalaman kapag ubus na? Wala nang lumalabas. Pag wala na lumalabas, hindi meron pa. So, halos 1 liter yan kung talaga kakaririn natin kuhanin. Yan. Galing ka na.
Meron ka ng bagong part-time. Magiging lady farmer ka na. Iniisip nyo siguro parang masakit para sa mga kambing ito. Hindi po. Actually, nakakatulong sa mga kambing kapag ginagatasan sila regularly. Kasi kapag napuno na ng gatas yung kanilang boobs, tapos hindi mo tinanggalan ng gatas, magkakaroon ng mastitis or yung titigas siya, di ba, Tama, sir? tama. Tapos sobrang masakit sa kanila yun, ha? Mm-mm. O yan, o, Yun. lumabas na, o, bongga. Galing. Nakaka-relieve ito sa kanila. Exactly. Alam ko yan kasi nanay din ako. Oo nga. Hindi nga lang ako kambing, di ba? Pero nag-breastfeed din ako, ha, nung nanganak ako. Ayan. Napagod ako doon. Doon tayo sa kabila. Okay. Mami, wait lang! Charot, sorry. Ay! Mami, wait lang! Nakakatulong to sa'yo, Mami! Ay, Mami, huwag kang magnipa. Maraming gatas, kailangan ma-relieve. Pag kinukuhanan na siya, Miss Cara, medyo nakakalma na siya. Oo, yun na nga, nare-relax siya. Nare-relax siya. Ay, Diyos ko, sumobra! Lumabas po. Yes, good job! Pagkatapos nating maggatas ng mami kambing, ngayon naman, magpapadede tayo ng mga baby kambing. At ang gagamitin natin ay chupon. Yan. Baby! Baby! Yan. Baby. Hala, ang cute! Uy, napaka-cute! Uy, kuya! Dito. Ay! O gusto mo, sige, ikaw na. Masyado Sige, siyang... ito. masyado siyang pihikan. Yan. Yan, dede. Yan. Pakitaas, Miss Cara, yung kaliwa mo. Okay lang, tataas. Oo. Okay. Gumagamit sila ng bote at chupon sa pagpapadede. Nakahiwalay at hindi kasama ng mga batang kambing ang kanilang ina sa kulungan. Sa paraang ito, mas nare-regulate kung gaano karami ang dapat mainom ng mga batang kambing at maiwasan ang kabag at pagkasira ng tiyan nito. Hagorn! May sungay si Hagorn. Hagorn. Makulit ka, Hagorn na. Hagorn! Mula ngayon, Hagorn ka na. O, ito. Ready? Game! Hoy! Pirena! Good job. Ang babait. Tuwan-tuwa siya, oh. Saya nila, oh. So, ito yung gatas ng kambing na nakuha na natin. So, pwede itong inumin as is. Opo. Pero, ginagamit din daw nila para pangluto. So, ang iluluto natin ngayon ay chicken curry. Nilalagyan nyo ng gatas. Opo, para maging creamy din po yung sauce po niya. Oh, pero may gata pa rin. May gata pa rin Okay. po. Magmamantika po tayo. Una munang ipiprito ang carrots, patatas, red bell pepper at siling haba. I-set aside muna ito. Pagkatapos, maggisa ng bawang, sibuyas at luya. At saka ilagay ang manok. Palalambutin ito ng 5 minuto. Sunod na idadagdag ang curry powder at gata. Pwede na rin po natin lagyan ng konting tubig. Lagay po natin yung patatas at saka yung Carrots. Sunod na ihahalo ang dahon ng laurel, piniritong red bell pepper at siling haba. Titimplahan ito ng paminta at huling ilalagay ang gatas ng kambing. Gatas ng kambing sa ulam, pasado kaya sa panlasa? Alamin natin mamaya. Alam niyo ba kung ano ang kinakain ng kambing? Ang kinakain ng kambing ay mais. Yes, hindi po yung bunga lang ng mais ha, pero pati po yung buong mais talaga. Mula sa tangka, yung stalk, yung dahon, pati na rin yung bunga, pati yung balat ng bunga. Lahat po yan ay pwedeng kainin ng kambing. Ito daw yung pinaka-the best na pagkain para sa kanila. Pero para gawin yan at makain yan, kailangan gilingin muna natin siya. Gilingin. Joke lang. Gagawa tayo ngayon ng tinatawag na corn silage. Silage? Sa shell. Sa paggawa ng corn silage, pine-ferment o ibinuburo ang buong parte ng halamang mais.
Ang unang proseso, shredding o paggiling ng mais. So, ito na yung mga nagiling na mga mais. Ang gagawin na natin ngayon ay i-imbak natin sila dito sa mga drum na ito para maburo siya. So, ang gusto po nating mangyari dito ay hindi po siya mabulok, pero maburo. Maburo. Or ma-ferment. Tama. At para po ma-ferment ang isang bagay, kailangan po meron siyang lactic acid. Acid, exactly. Yung lactic acid na yon ay nabubuhay lamang kapag walang oxygen. Tama. Para ma-break down yung mga enzymes, yung mga sugars. Nagkukunyari lang ako, magaling ako sa science, pero hindi talaga. Nabasa ko lang rin po yun sa Google. Basta, kailangan daw siksikin. Sunod na step, pagsisiksik sa drum. Para matanggalan natin ng hangin, itong mga ito, kailangan siksikin natin siya. At ang paraan ng pagsisiksik dyan ay tatapakan natin siya. Kaya pala meron ditong pang ano. Wait lang. Wala! Ganyan. Yun. Hahawak dito. Tapos, tatalon-talon. Yan. Okay, yung marcha lang. Sisiksik ba? Oo, malaki na ibinaba niya. Ah, talaga? Oo nga, no? Mararamdaman medyo tumitigas. Parang workout pala to, ano, kuya? Sakit. Sa step na ito, sinisiguradong walang espasyong matitira sa loob ng drum. Posible kasing masira ng hanging maiiwan sa loob ang proseso ng pagbuburo sa mais. So, paano ko malalaman, kuya, na siksik na siya? Yung una mong pagtapak, medyo maluwag, then sumisikip. Pasikipin. Kailangan sumikip. Ayan. Iba na yung sounds niya, no? Kumakalabog na, no? Ah, may sound? Malalaman mong masikip na Kapa. tsaka siksik na kapag Pag matigas na siya. Sige. Ang dami namang sisiksikin. Matigas na, kuya. Okay na. Ayoko na. Kapag nasiksik na ang drum, ang huling step sa paggawa ng corn silage, pagsiseal nito. Binabalutan ng takip ng drum ng plastic tape. At saka ilalagay ang lock na gawa sa bakal. Makalipas ang 21 araw na pagbuburo sa corn silage, pwede na itong ipakain sa mga alagang hayop sa farm. Ito yung mga naburo na ng 21 days na silage. Buksan natin. Amoy alak? Parang may suka na alak. Dahil may corn silage na tayo, pwede na tayong magpakain. Ipapakain natin to sa mga tupa or mga sheep. Ay, ang cute! Lapit lang po natin dito. Tapos, Yan. Tapos, hagis natin yung hagis lang doon. Yun. Ilan po ang sheep dito? May 170 ako, nandun pa yung iba. 170 ang mga sheep or mga tupa dito sa farm na ito sa Bacolor. Itong karne ng tupa, mayaman ito sa omega-3, vitamin B12, tapos hindi siya masyadong mataba, ano? Pero mas fatty siya sa kambing. Kaya masarap Mas fatty siya sa kambing. Steak. Kaya masarap siya. Masarap itong steak, Juicy. yes! Ang sarap nito, lamb chops. Mukhang narinig ako ng cook ng farm, kaya ang next step daw namin, kusina. Sa kawali, magigisa ng bawang, sibuyas at luya. At saka ihahalo ang napalambot na karne ng tupa. Igigisa ito ng bahagya. Saka ito titimplahan ng toyo, paminta at oyster sauce. Lalagyan din ito ng dahon ng laurel at suka. Pagkukuloy nito ng 5 minuto at saka dadagdagan ng lemon juice. Konting halo pa, pwede nang lantakan ang adobong tupa. First time kong kakain ng adobong tupa. Usually, yung lamb, alam ko kapag parang steak siya, ganyan. Pero ito, adobong tupa. Okay. Malambot na siya. At mabuti na lang na napakuluan ng maigi para malambot na siya. Actually,
Masarap tong pampulutan. Masarap na pampulutan. Yeah. Super lambot. Okay pala to, ha? It's another way of, cooking adobo. It's good. Kailangan sumikip. Kung kanina gumawa tayo ng corn silage para maging pagkain ng mga tupa, ang celebrity guest naman natin ngayong gabi magtatanim ng mais para sa next batch ng paggawa ng corn silage. Balita ko sanay sa hasyenda si Chris Aquino. Bingkay? Bingkay, nasaan na ba yun? Nabivertigo ako. Ay mali, si Chrissy Aquino pala. Medyo may ines. Like, oh! Ganun talaga. Kinaaaliwan siya bilang impersonator ni Miss Chris Aquino at pumatok din ang kanyang iba't ibang content online. Medyo may ines. Like, oh! Ganun talaga. Napasigaw ako. Ang unang step sa pagtatanim ng mais, land preparation o pagbubungkal ng lupa gamit ang tractor. Wow! Ang laki ng asyenda. Wait, Kuya, help me kasi yung mga kambing, gutom na. Kailangan natin magtanim ng mais. Chrissy, simulan mo na ang pagmamaneho ng traktora. My God! All for the love of kambing. Kasi dati akong kambing, kuya. Kaya grabe yung pagmamahal ko talaga sa mga kambing. So, start. Nakakaloka? Okay. Ika-clutch ko. Primera. Okay. Oh. Okay. Ito ang tinatawag na land preparing. Sige. My God! Ang saya na to. Ang saya. Yeah. Hindi pala maganda minsan ang maging kambing kasi it's all about me, and me. Ipapabigay ko na to, kuya. Bungkalin mo the rest of the lupa. Nakakaloka. Diyos ko, para ako nagpulbos. Ang sunod na step, furrowing o paglalagay ng linya sa lupa. Ito ang susundan o magsisilbing gabay sa pagtatanim ng mais. Kailangan straight. Hindi gagalaw. Ay, my God, wait. Sige, ang hirap magpaka-straight. Kasi sometimes gumigewang din yung machine. So, I think it's more of, dito, control. Control siya. Kanina yung bangs ko, diretso. Ngayon kulot na siya. Kasi stress na. Nabubungkal talaga. Yung kabila, talagang nabungkal siya eh. Wala bang nabibili na lang na pagkain? You're ready to eat for the mga kambing? Parang gusto ko na lang maging kambing at pakainin mo na lang ako. May final step pa tayo, which is yung pagtatanim. Ang galing mo. Naisip mo yon. Ba't hindi na lang ikaw ang gumawa? Hindi, okay, sige. Dahil andito na rin ako. Sige, nasaan ang mga buto? Bingkay ang buto? Chrissy, huling step na ng planting process, kaya mo yan! Okay, kuya, this is the buto. Why is it pink? Or ano ba to? Purple? Parang yung meron siyang timanong chemical. May chemical. Parang Meron- insecticide. May kontra ng langgam. Kontra langgam. Langgam at kahit ibang mga peste. Bukbok lang. Okay. Sa pagtatanim ng mais, parehong gagamitin ang kamay at paa. Kada laglag kasi ng isang buto ng mais, kailangan itong tabunan gamit ang iyong paa. May tamang distansya din sa pagtatanim. Dapat kasi may pagitan ng 10 pulgada ang bawat buto. Makikita niyo yung distansya, isang paa. Parang 1 foot.
Oh, naging dalawa. Pag ito dalawa, tumubo, ako may kasalanan. So malapit na tayong matapos. Siguro kuya, tama na to kasi sa mga komedyante, iniiwasan namin yung sobrang mais. Kasi nagiging corny kami. Okay, let's go. Congrats, Chrissy! Isa ka talagang hasyendera. Dahil dyan, deserve mo ang kumain ng masarap. Oh my God! Mommy, nagulat ka ba? Medyo. Nagulat din ako dahil excited na ako yung mga kambing na nakita natin kanina, gagawin nating putahe. Tama? So, ano lulutuin natin ngayon? Kalderetang kambing. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. At saka ihahalo ang napakuloang karne ng kambing. Sunod na ilalagay ang toyo, suka, tomato paste, tomato sauce, at oyster sauce. At saka titimplahan ng paminta, liver spread, asin, at seasoning. Idadagdag na rin ang carrots, patatas, cheese na gawa sa gatas ng kambing, at dahon ng laurel. Sunod na ilalagay ang red bell pepper, green peas, at fresh na gatas ng kambing. Pakukuluin lang ito ng 10 minuto at ready to plate na ang kalderetang kambing. Tikman natin. Ang lambot! And super malinamnam. Sarap. Hindi mo iisipin talaga na kambing siya. Naging creamy siya because, syempre, with the help of the cheese and the milk. Pasado sa akin. Kung gigradean ko to, this is 10 out of 10. No, I'm not kidding. Kain. Dahil busog ka na at full of energy na ulit, may susunod ka pang gagawin, Chrissy. Ang hoof trimming. Para mapanatiling aktibo at malusog ang mga hayop sa farm, mahalagang matrim ang kanilang mga kuko. Mano-mano itong ginugupit, kaya ready ka na ba, Chrissy? Sige, isa-isa lang. Tutulungan ko kayong lahat. Okay? Paano mo malalaman na hindi siya masasaktan? Yung dulo lang. Hindi mo lang siya isasagad talaga. Okay. Yung mga excess. 2 beses sa isang buwan ginagawa ang hoof trimming. Ginagawa ito para hindi magkaroon ng foot rot o impeksyon ng buong paa ng mga hayop. Alright. Oh, itry natin ha. Hahawakan ko. Eto. Okay. Matigas siya. Yan. Eto, kasali pa. Ganyan. Parang masakit na. Yan, bagay yan. Yan. Gumagamit sila ng hoof trimming shears o parang malaking nail cutter sa paggupit ng kuko ng tupa. So, dahil tapos na ito, etong tupa, kuya, ready ka na? Ikaw naman ang next. Charot. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Ang layo na niya. Paano natin hahanapin yon? Diyos ko, ang layo niya, oh. Nandoon. Diyos ko, pasensya na. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Pumait ata ang relasyon nyo ng tupa. Huwag kang mag-alala, Chrissy. Oras na para tumikim ng papaitang ipinagmamalaki ng farm na ito. Sa kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Sunod na igigisa ang napalambot na laman loob ng tupa.
Okay. Oh my God! Okay ka lang? Okay lang po ako. Okay. Go, Mami. Gusto mo ba? Igigisa ito ng 5 minuto. Ang next ay paminta. Lagyan na natin. So, ito, medyo konti lang. Okay din na madami. Okay din naman. Okay din. Pero kung hanggang saan ang gusto mo, pwede rin. Sunod na ihahalo ang dinurog na dahon ng sampalok. Tubig, dahon ng laurel, buong kalamansi at siling haba. Titimplahan ito ng sampalok powder, asin at seasoning. Okay. Pakukuloy nito ng 10 minuto. Yan. Pwede nang tikman ang papaitang tupa. Sarap. Ay. May anghang, may alat, may pait, halo-halo. Super roller coaster. At may asin. Ika nga nila, the perfect bite. Mas masarap siya sa kanin. Manyaman. Manyaman ko talaga magluto. Pwede na ako mag-asawa ulit. Matapos ang iba't ibang gawain sa farm, oras na para tikman ang reward sa paghihirap. Chicken curry with goat's milk. Ano kaya ang lasa? Okay, tikman na natin itong chicken curry. Oh, super creamy, oh. Gusto ko yung bell pepper. Ayan, tikman natin. Wow, harap! Super creamy! Masarap actually yung sauce. Creamy siya. Nakapagpadagdag kasi dun sa creaminess yung gatas. Gatas ng kambing. Panalo. Mapaparami ka ng kanin dito. Ay, Diyos ko, sumobra! Lumabas po! Mahirap at matrabaho man ang pag-aalaga ng kambing at tupa, sulit naman ang pagod kapag lumaki silang malusog. Okay. At ang resulta, mataas na kalidad ng karne at gatas. Ay, ang cute! Super cute! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Tuwan-tuwa siya.